Patawad, Amara. Pero hindi ako papayag na magtagal sa islang ito. Kiko, nasaan ka na? Ang kwintas ko, hindi ko makita. Kailangan ko yun. Paalam, Isla. Ang bangka. Nawawala. Saan na yun napunta? Teka, may nakikita akong banggang paalis. Hindi. Si Kiko. Nakasakay siya sa bangka. Iiwan niya ako. Sana mapatawad mo ako. Hindi ko hahayaang magtagal ako sa islang ito. Natatakot akong mamatay. Nagdahil sa mga aswang rito. Nag-aantay sa akin ang mag-ina ko. Kiko! Bumalik ka rito! Ang kwintas ko, ibalik mo sa akin! Kiko! Amara! Paalam! Narinig nilang pagsigaw ko. Aatake na naman sila. Kiko! Hanapin niyo ang ating pagkain! Sigurado akong nasa paligid lang sila! Patawarin mo ako, Amara! Nakakainis ka talaga, Kiko. Pagbabayaran mong ginawa mong pag-iwan sa akin. Hindi ko magagawa ang misyon ko nang wala ang kwintas ko! Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Karma o sakripisyo? Papaano mo nga matatawag na karma ang isang pangyayari sa buhay ng isang tao? Puno tayo ng mga desisyon sa buhay at madalas tayong humaharap sa pagpili sa pagitan ng karma at sakripisyo. Ang karma, paniniwalang ang bawat kilos natin, mabuti man o masama, ay bumabalik sa atin. Kung gumawa tayo ng mabuti, mabuti rin ang darating sa atin. At kung masama, ganoon din ang ating aanihin. Sa kabilang banda, ang sakripisyo ay isang kusang loob na pagbibigay o pagsasakripisyo ng sarili para sa ikabubuti ng iba, kahit walang kapalit. Ngunit, ano nga ba ang mas mahalaga? Ang pag-asang may babalik sa atin? O ang walang pag-iimbot na pagbibigay ng sarili kahit walang kasiguraduhan ng gantimpala? Mga kaibigan, atin pong pakinggan ang kwento ng magkaibigang Lucas at Tomas. Magbibigay sa atin ng tunay na kahulugan ng sakripisyo at karma, na ang pinag-ugatan ng kaguluhan ay ang ginawang pagkakamali ng isang dating kaibigan. Nakakainis ka naman, Tomas. Wala pa palang kasiguraduhan yung kinikwento mo sa aking isla. Wala ka namang paki sa amin. Bago ka kasi magreklamo dyan, subukan muna natin. Ayoko nga. Bumalik na tayo sa tambayan natin. Tingnan mo nga mga pangpang. Wala naman tayong magagamit na bangka para makapalaot eh. Pinapapak na lang tayo ng mga lamok. Paparating na yung kausap ko, kaya huwag ka na mainip. Ay naku, sa tambayan, may alak na tayong tinutungga. May mga hita pa ng mga belyas tayong nahihimas-himas. Samantalang dito, gutom at pagod lang mapapala natin. Eto, habang hinihintay kong bangka natin, hawakan mo mga to. Dyer at kwintas? Para saan naman to? Nagdala ka pa talaga ng mga ganito? Sabi na nagbigay sa akin yan, ang dalawang bagay nito ang magiging daan para marating natin ang naglalahong isla. Ang kwintas, may nakaukit na pangalan oh. Talaga? Patingin nga ako. Basahin mo. Medyo malabo pero 3 E ang nababasa ko. Parang may M at R rin sa pagitan ng mga letrang E. Amarang nababasa ko. Sino kaya siya?
Ano bang malay ko? Ikaw tong nakakuha niyan eh. Sa akin mo itinatanong. Ito naman oh, init lagi ng ulo mo. Nakakamangha. Nagliliwanag ang kwintas kasabay ng paglabas ng kabilugan ng buwan sa langit. Oo nga no, tamang-tamang panahon. Mapayapa. Ligtas para sa atin ang paglalayag. Sana lang, hindi magbago yan kapag nasa gitna na tayo ng dagat. Lucas, ito nang kailangan mo. Ang bangka, Lucas. Aalis na tayo mamaya-maya lang. Manong ka, salamat po. Ibalik nyo lang sa akin kagad ito mamayang madaling araw ha. Ako ipalalaot pa para mangisda. Opo. Tara na, Lucas. Aalis nga talaga tayo. Handa ka ba sa paglalayag natin ito? Oo naman. Ako pa ba? Nakikita mo ba tong backpack ko? Andito lahat ng mahalagang gamit ko na sigurado ko magagamit natin. Wala na talagang atrasan to ah. Ang diary at kwintas. Hawakan mo maigi. Mamaya ko na sa'yo kukunin yan. Sana lang, walang masamang mangyari sa paglalayag natin ngayong gabi. Marami akong gustong malaman tungkol sa kwintas na yan. Bakit puro masasamang bagay na lang ang nangyayari sa pamilya ko? Matapang na sinuong ng magkaibigang Tomas at Lucas ang malawak na karagatan. Sa pareho nilang edad na 18 anyos, ay makikita mo ang kuryosidad at determinadong katangian ni Tomas na malaman ang matagal nang itinatagong lihim tungkol sa naglalahong isla. Taliwas naman sa karakter na taglay ni Lucas na walang kainte-interes ito. Maliban na lang kung tungkol sa kababaihan ng pag-uusapan. Naging payapa naman ang kanilang paglalakbay. Pero nang makarating na sila sa kalagitnaan ng karagatan, ay nagsimulang magbadya ng masamang panahon. Nakikita nila sa kalangitan ang makapal na kumpol ng mga kaulapan sa unahan. Kasabay ang panakanakang pagliwanag nito dahil sa kulog at kidlat. Sinabayan pa ng biglang pag-ihip ng hangin at nagbabadyang lakas ng ulan. Nagsimulang mataranta si Lucas at agad na lumapit kay Tomas para ibalik sa pampang ang kanilang bangka. Tomas, manhid ka ba? Hindi ka ba natatakot sa sama ng panahon na nasa harapan natin? Oh, ano ngayon? Ibalik na natin sa pangpangang bangka. Mawawasak ang bangka natin sa kulapang yan eh. Ngayon pa ba tayo aatras? Andito na tayo. Ang layo na ng sinagwa natin. Ikaw eh, kanina ka pa. Kung di lang talaga kita kaibigan, kanina pa sana kita binigwasan. Kung kaibigan mo ko, magtiwala ka sa akin. Nababaliw ka na. Hindi ka kayanin ng bangka natin ang ulang yan. Hindi tayo babalik. Ako nga hawak sa layag. Intindihin mong sagwan. Nakakainis ka talaga. Sana pala hindi na ako sumama. Mukhang mamamatay pa ako dito eh. Hindi pa man ako nakakaisang babae. Ikaw talaga. Basta babae. Mabilis ka pa sa 4:00. Ang hilig mo talaga. Oh, ayun na nga. Umulan na. Ha? Hindi. Mukhang may kasamang malakas na hangin. Lucas, ang sagwan. Ilagay mo sa loob ng ating bangka. Tulungan mo akong maitali ng maayos ang ating layag. Oo, andyan na. Diyos ko, iligtas mo kami sa malakas na unos na to. Ganitong nabasa ko sa diary niya. May bigla ang sama ng panahon ng bumayo sa magkaibigan naglayag. Mukhang mararating na namin ang isla. Tomas! Tingnan mo sa harapan natin! May malaking alon tayong sasalubungin! Kapit! Hindi! Sobrang laki niyan! Tataw mong bangka! Tomas! Kumapit ka! Ah! Tuluyan ang nilamon ng karagatan ang bangka ng 2 binata. Matapos salpukin ng napakalaking alon, kapwa sila nakabitaw mula sa mahigpit nilang pagkakahawak sa mga lubid ng kanilang layag.
at tumilapon sa karagatan. Sa lakas ng hampas ng mga alon ay hindi na nakita ni Tomas ang lokasyon kung saan bumagsak si Lucas. Dala ng kapaguran sa paglangoy sa nagngangalit na karagatan. Hindi na rin niya nagawa pang hanapin ang kaibigang si Lucas at tuluyan na siyang nawala ng ulirat. Nasaan ako? Sandali. Totoo ba itong nakikita ko? Nasa isang isla na ako? Hindi. Si Tomas, nasaan na siya? Ayun ang bangka. Malayo na nga lang sa pangpang pero ayos lang. Hindi ito nawasak. Si Tomas, nasaan na yung mokong na yun? Ayun! Tomas! Tomas! Gumising ka! Tomas! Kailangan ko tanggalin ang lubid sa dibdib niya. Baka tuluyan siyang mamatay. Tomas! Mabuhay ka! Hindi po pwedeng mapahama ka. Ikaw ang nagsama-sama sa akin rito, tapos mamamatay ka lang? Tomas! Kainis, mukhang kailangan ko pang bugahan ng hangin ng kanyang bibig para maisukan niyang tubig. Nakakainis! Ano ba yan? Babaeng gusto kong unang madampian ng mga labi ko. Tapos ikaw lang damo ka ang mauuna. Tomas! Mauna na kayo. Ha? Anong mauna? Magpapaiwan ka pa rin? Hindi pwede. Matagal na panahon nang nananatili ka rito. Panahon na para makauwi ka sa inyo. Ayoko. Natatakot ako. Baka hindi ako makaalis. Hindi ako siguradong nagawa ko ng maayos ang misyon ko. Kaya kayo na lang. Hindi. Hindi ako papayag. Isasama kita. Tama na ang pagsasakripisyo mo ng mahabang panahon. Isipin mo rin naman ang sarili mo. Salamat naman. At nalaman mong may nag-aalala pa pala sa akin. Salamat, Tomas. Tomas, ano ba? Mamamatay ka na! Tomas! Gumising ka! Busy talaga. Tomas! Gumising ka na sabi. Ay, bahala na. Bubugahan ko na siya sa labi niya. Ikaw talaga, nakakainis ka. Muntik pang dumampi mga labi ko sa mga labi mo. Mabugahan ka lang ng hangin. Yung babaeng kausap ko, nakita mo ba? Nasa na siya? Isasama na natin siya pag alis natin. Hoy! Nananaginip ka ba? Kararating lang natin sa islang ito. Niligtas pa nga lang kita kanina eh. Dahil matagal kang nawala ng malay. Mabuti na lang binumbang ko ang dibdib mo. Kung nagkataon, yung kausap mo siguro ay isang anghel na babae na sumusundo sa iyong kamatayan. Imposible. Napakalinaw ng kanyang imahe. Hindi bagay maging kamatayan ang katulad niyang may napakagandang mukha. Ikaw ha? May itinatagong libog ka rin minsan oh. Akala ko, ako lang ang mahilig sa mga belyas. Ikaw rin pala. Ay, sandali. Nasa na ba tayo? Ngayon ko lang napansin na nasa Pampang na pala tayo. Oo, kanina pa. Napakaganda siguro ng panaginip mo, no? Para makalimutan mong nasa isang isla tayo na hindi natin alam kung nasa ang lupalop na tayo napadpad. Teka, ang kwintas at diary. Asan na yung pinahawak ko sa'yo? Eto, nabasa nga lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko to winala. Patutuyuin ko na lang. Tumayo ka na riyan. Nagugutom na ako eh. Yung mga gamit mo baka nasa ilalim pa ng bangka. Baka may pwede pa tayo makain ron. Sige, tayo na. Ay, yung babae. Parang totoo eh. Ang ganda niya. Hinding-hindi ko makakalimutan ng ganoong kagandang mukha. Sana, makilala ko siya. Paano mo siya makikilala? Sabi mo nga, nasa panaginip mo lang siya. Tama na nga yung pangangarap mo ng gising. Kilos na, gutom na ako.
Palagian ko na talaga siyang napapanaginipan. Kaya nga ba naging interesado ako sa naglalahong islan to? May kung anong humahatak sa akin para sadyain ang lugar na to. Maliwanag na ang langit nang nakaramdam ng gutom ang magkaibigan. Kumain sila ng kanilang baong pagkain mula sa kanilang paglalayag. Sapat lang para sa pansamantalang maibsan ang gutom na kanilang nararamdaman. Matapos nilang makaligtas sa unos ng karagatan, kinahapunan, naghanap sila ng malalaking piraso ng kahoy at mga dahon para makagawa sila ng pansamantalang masisilungan nila. Paglubog ng araw, nang mailatag nila ang kanilang pahingahan, hinubad ang kanilang mga basang kasuotan. Isinampay sa isang piraso ng kahoy na kanilang ginawang sampayan, habang sa ibaba nito ay may kumpol na mga kahoy na kanilang sisigahan. Natigilan ng dalawa nang makarinig sila ng mahihinang kaluskos sa di kalayuan. Bilisan mo na riyan. Nilalamig na ako eh. Parang may kaluskos sa paligid. Wala ka bang naririnig? Na ano naman? Intindihin mo na lang yung pagsindi mo ng siga. Padilim na. Wala ka pang nagagawa. Eto na nga oh. Sisindihan ko na. Itigil niyo yan! Ha? Ikaw? Ano? Itigil ang alin? Bakit mo ba kami pinakikialaman? Nakita mo nang basang-basa kami at nilalamig. Gusto na naming magpahinga. Siya yung babae sa panaginip ko. Itigil niyo yung gagawin yung pagsindi ng siga. Mapapahama kayo. Sumunod kayo sa akin. Bakit kami susunod sa'yo? Hindi ka nga namin kilala eh. Sino ka ba? Hanapin nyo! Sigurado akong nasa paligid lang ang mga yon. Hindi pwede magkamali ang aking pangamoy! Sinong mga yon? May iba ka pa bang kasamahan dito? Hindi ko sila kasamahan. Kung ganun, sino sila? Bakit mo kami pinaalis rito sa kinatatayuan namin? Gusto niyo pang mabuhay, hindi ba? Kaya makinig kayo sa akin. Dalhin niyo ang lahat ng gamit niyo. Huwag kayong mag-iiwan dyan. Sandali, ang bangka namin. Nasa di kalayuan ng Pampang. Hindi naman namin pwedeng dalhin yun eh. Baka kung anong gawin nila kapag nakita nila ang aming bangka. Yun lang ang tanging gagamitin namin para makabalik sa aming lugar. Hindi sila interesado sa bangka. Dahil wala silang kakayahang lumusong sa maalat na dagat. Tanging mga nilalang o bagay na nandirito lang sa kanilang isla ang kanilang pinakikialaman. Sila? Sinong sila? Teka, Tomas! Susunod ba tayo sa kanya? Hoy! Natigilan ka na riyan! Oo. Sige, sumunod tayo. Mukhang mas alam niya ang lugar na to. Kaya kumilos ka na. Siyang nakita ko sa panaginip ko. Hindi ko akalaing dito ko siya makikita. Sa Pampang, may hindi pamilyar na mga tao kong naamoy. Puntahan nyo! Tilian na ninyo. Paparating na sila. Sana lang, tama itong ginagawa natin pagsunod sa estrangherang ito. Habang sila'y papalayo sa kanilang pinanggalingan, ay siya namang pagdating ng mga kakaibang mga nilalang na tinutukoy ni Amara. Napakarami nila. May katamtamang mga bulas ng katawan, mahahaba ang kanilang mga buhok, at may mga kasuotang niluma na ng panahon. Iisipin mong normal lamang silang mga tao dahil sa kanilang mga normal na pagkilos. Pero kapag makita mo mismo ang kanilang mga muka, maikukumpara mo na sila'y mga aswang na hindi kabubuhayin. Matagal-tagal na rin silang hindi nakakakain ng laman ng tao. Kaya't sa tuwing nakakaamoy sila ng hindi pamilyar na amoy sa kanilang isla, ay agad nila itong hinahanap at hinuhuli. Ang tatlo ay nagtago sa loob ng isang kuweba na pinalibutan ni Amara ng mga pananim. Nagtataglay ito ng kakaibang mga amoy na nakatutulong
para hindi maamoy ng mga aswang ang kanilang mga katawan. Dito, kahit papaano, nakapagpahinga sila ng mga pagod nilang katawan. Sa wakas, makakapagpahinga na rin tayo. Pwede ko bang malaman? Anong dahilan at nagtungo kayo rito? Papaano nyo natunto ng lugar nito? Ha? Dahilan? Oo, walang ibang nakakaalam ng tungkol sa islang ito. Bukod sa lola ko at sa isang kaibigan ko. Kaibigan? Kaibigan mo ba talaga yun? Bakit ikaw lang naiwan rito? Mahabang kwento. Basta binabalaan ko kayo. Huwag kayong basta-basta lalabas ng kuwebang ito nang hindi ko nalalaman. Mapanganib. Tanging ang lugar nito ang hindi pa pinag-iinteresa na puntahan. Pero bakit? Dahil dinasalan ko ang lugar nito ng isang panalangin. At sa tulong ng mga halamang itinanim ko sa paligid, hindi nila basta-basta naaamoy ang ating mga dugo't laman. Oh, narinig mo, Tomas? Huwag kang maggagagala, ha? Ayokong pagpiyesta ng mga halimaw na yun ang katawan ko nang hindi pa nakaka-score sa babae. Depende na lang kung may magkamaling pagbigyan ako. Shh! Huy! Manahimik ka nga! Umiral na naman yung kalokohan mo. Ito naman, hindi ka na mabiro. Ayoko mamatay ng birhen, ano? May nalalaman ka pang birhen yan. Yang mukha mong yan? Birhen? Ha? Ano bang score ang tinutukoy niya? Kakaiba ata ang salita ninyong yan. Pagpasensyahan mo ng kaibigan kong yan, ha? Sadyang maloko lang at mahilig yan. Basta mag-iingat kayo. Ayokong maging dagdag isipin ko pa kayo. May iba ako. Paano ka nakatiis manatili rito? Hindi mo man lang ba naisip na tumakas? Matagal na akong naghihintay sa pagkakataong makatakas sa lugar na ito. Kaya lang, wala sa akin yung bagay na pinakakailangan ko para makaalis rito. Tinangay ng traidor kong kaibigan. Hindi kaya siyang sinasabi sa diaring nabasa ko? Ang tunay na nagmamay-ari ng hawak kong kwintas? Ano ba kasi ang bagay na yun na tinangay ng kaibigan mo? Sandali lang. Kanina pa tayo nagkikwentuhan. Pero hindi pa natin kilala ang isa't isa. Ako nga pala si Tomas. Siya naman si Lucas. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Amara. Tomas, siya yung... Itiko mo nga yung bibig mo. Teka, anong sinasabi niya? Bakit mo binubusalan ng bibig niya? Wala naman. Baka kasi kung ano na namang sabihin kalokohan ng kaibigan ko. Pwede ba, Lucas? Manahimik ka. Kung ayaw mong iwanan di kita dito. Wala. Ang ibig kong sabihin, salamat kasi ikaw yung tagapagligtas namin kanina, Amara. Pwede ko bang malaman? Gaano ka nakatagal dito sa lugar na ito? Hindi ko na rin alam. Mahirap alamin ang oras rito. Biglang huminto ang relo ko. Kung ganun, hindi mo alam kung ilang taong ka nang naririto? Taon? Ganun na katagal? Teka, anong taon na ba sa panahong pinanggalingan ninyo? Galing kami sa year 2000. Anong sabi mo? 2000? Oo. 12 ng Pebrero, taong 2000. Ibig sabihin, 15 taon na akong nag-i-stay sa islang ito? 15 taon? Paano nangyari yun? Bakit walang nagbabago sa itsura mo? Maganda ka pa rin. At bata. 35 taong gulang na ako. Nakapagtataka naman. Ang akala ko, 2 buwan pa lang ang nakakalipas. Napakahiwaga ng islang ito. Parang tumitigil ang oras sa mga normal na taong nananatili rito. Pabasa nga ako, Tomas. Diyan sa diary at kwintas sa binalik ko sa'yo. Hindi pwede. Ako lang ang maaaring humawak nito. Diary? Kwintas? Teka, anong klaseng kwintas?
Pwede ko bang makita? Wala ito. Isa lamang itong simpleng palamuti. Patingin ako. Ipakita mo na. Ngayon ko lang ulit nakitang kuminang yan ng ganyan ang nasa liig mo. Bukod nung nagsimula tayong maglayag papunta rito, Hindi nga pwede. Baka mawala. Ano ba, Lucas? Huwag mong hawakan. Baka kung anong gawin ni Amara. Oras na malaman niyang itong kwintas na matagal na niyang hinahanap. May hinala ako. Hawak niya ang kwintas ko. Hindi kikinang ang bagay na yun kung wala ang presensya ko. Kailangan ko yung mabawi sa kanya. ikaw talaga. Minsan ang hirap mong ispilingin. Para kang babae. Tupakin. Tama na. Matulog na tayo. Pagod na ako. Bukas na tayo magplano kung saan tayo pupunta. Walang direksyon ang utak ko sa ngayon. Hindi na napilit ni Amara na makita ang kwintas. Pero binabalak niyang makuha yun sa kahit anumang paraan. Nasa kalaliman ng tulog ang dalawa nang nagising si Amara. Dahan-dahan niyang nilapitan si Tomas. Umupo sa tabi nito at inilapit ang mga kamay sa liig niya. Kinapa niya ang bandang kwelyo ng suot na damit ni Tomas para bahagyang makita ang kanyang pakay. Nang mahawakan niya ang tali ng kwintas, ay agad niya itong inilabas sa damit ni Tomas. Nakumpirma niya nga, ito nga ang kwintas na kinuha sa kanya noon ni Kiko. Dahan-dahan niyang hinila ang kwintas. Nahawakan na niya ang siradura nito. Handa na niyang kalasin ito mula sa liig ni Tomas. Pero biglang dumilat ang mga mata nito. Anong ginagawa mo? Bastos ka! Aray! Teka, bakit ka nananampal? Nakakainis ka. Dumampi ang mga labi ko sa labi mo. Manyak! Ikaw ito nauna eh. Hinahawakan mong leg ko. Bigla mo akong hinila eh. Hayan tuloy. Napasubsob ako sa'yo. Ano ba yan? Ang iingay nyo. Kayo, kung may bala kayong maglabing-labing, dumistansya naman kayo. Nakakaistorbo kayo ng natutulog oh. Anong labing-labing na pinagsasasabi mo? Etong kaibigan mo may kasalanan. Anong ako? Ay, ang ingay nyo. Makalipat na nga ng pwesto. Nakakainis. Iniinggit nyo ako eh. Nagjijingle tuloy ako. Diyan na nga muna kayo. Pasaway ka. Nahalikan mo pa talaga ako. Manya ka. Aba, aksidente lang yun. Hinihila mo yung kwelyo ko. Malay ko bang ikaw yan? Si Lucas ang katabi ko. Tapos bigla kang susulpot sa harapan ko. Ano ba kasi talagang ginagawa mo? Pero napakalambot ng mga labi niya. Ang kwintas ko. Kitang-kita kong suot mo. Ibalik mo sa akin yan. Paano ako makasisigurong sa'yo nga ito? Hindi ko pa pwedeng ibalik to sa kanya hanggat hindi ko pa nalalaman ang dahilan ni Papa para kunin ito sa'yo. Sige. May nakaukit itong pangalan sa likod ng pendant. Tingnan mo. Pangalan? Oo. Amara ang nakasulat dyan. Dahil lola ko ang may-ari niyan. Sandali nga lang. Hindi mo basta mapapatunayang ikaw ang may-ari nito nang dahil lang sa pangalang nakaukit dito. Baka nakita mo lang to kanina nang mahawakan mo. Ano pa bang patunay ang gusto mo? Kung nagawa niyo mang makapasok rito gamit yan, dahil yun sa presensya ko, malayo man ito sa akin na matagal. Ako pa rin ang kikilalanin nitong may-ari. Patunay ng pagkinang nito kapag nasa tabi ako nito. Yun na nga eh. Paanong mapupunta sa akin to kung ikaw nga ang nagmamay-ari nito? Sino ba kasing kaibigan mong kumuha nito sa'yo? Si... Kita mo na? Ni hindi mo nga maalala eh. 15 taon ang nakalilipas. Tulad nga ng sinabi mo. Magmula nang iniwan niya ako, kinalimutan kong may kaibigan akong tulad niya
na isang traitor. Ni hindi niya nga alam na magiging kapalit ang pagkuha niya sa akin yan. Palibhasa naging makasarili siya. May kaakibat na sumpa ang umangkin sa kwintas nito. Bakit nga ba? Ano nga bang meron sa kwintas na ito at may kaugnayan rin ito sa naglalahong isla? Ano ba talagang lihim meron ng islang to? Anong kaugnayan niya sa kwintas na ito? Yan rin ang dahilan kung bakit kami nagpunta rito noon. Tulong! Ha? Si Lucas! Nakakainis naman. Sabi nang huwag siyang bastang lalabas ng kuweba eh. Nagsabi siyang jijinggi lang eh. Baka hindi naman siya gaano lumayo. Ang sabihin mo, parehas na matigas ang ulo ninyo. Mukhang binihag na siya ng mga aswang na yun. Ano? Hindi pwede yun. Baka kung anong gawin nila sa kaibigan ko. Ano nang gagawin natin? Kailangan natin siyang mailigtas. Nakakainis. Imbis na matapos ko kaagad ang tunay kong misyon rito, mukhang kailangan pa nating harapin ang mga aswang na yun. Alangan naman, hindi ako papayag na mapahamak ang kaibigan ko. Nangako ako sa kanyang hindi ko siya pababayaan. Talaga? Mabuti pa siya. Sana lang ganyan din ang ginawa sa akin ng kaibigan ko. Huwag mo naman muna siyang husgahan. Baka may dahilan siya kung bakit kanya iniwan. Ano mang dahilan yun, malamang napagbayaran niya ng pagkakataong ito. Kung sakasakali man na makita ko siyang muli, hindi ko alam ang magiging reaksyon ko. Ang mahalaga, maibalik sa akin ang kwintas niyan. Sige, ibabalik ko sa iyo ang kwintas na ito. Basta't ipangako mong tutulungan natin si Lucas at sabay-sabay tayong aalis ng isla. Sige. Nakaramdam ng takot si Amara. Hindi kasi siya sigurado kung tuluyan nga siyang makakasama sa pag-alis mula sa isla. Base sa sinabi sa kanya ng namayapa niyang lola, hindi raw basta makaaalis sa isla hanggat hindi na ibabalik ng tama ang piraso ng kwintas sa sagradong libingan. Kaya nga, nang itinakas noon ni Kiko ang kanyang kwintas, ay napilitang maghintay at manatili rito. Nagsimula silang tunguhin ang lungga ng mga aswang. Pero bago sila lumabas ng kuweba, nagpahid sila ng kakaibang langis na katulad ng ginagamit ng mga aswang. Upang hindi sila mahalatang mga dayo lamang sila sa kanilang lungga. Nagulat sila sa kanilang nakita. Pagdating nila sa lugar, nakita nila si Lucas, nakaupo sa harap ng hapagkainan. Masayang kumakain ng pagkain dinadala sa kanya ng mga tagapaglingkod na mga aswang. Pagsilbihan ng ating pananguhin, dalhin ang mga pagkain dito! Wow! Napakaraming mga prutas naman yan. Nakakatakam! Mukhang mananaba ako rito ah. Kumain ka lang. Para sa iyo ang lahat ng yan. Aba, oo naman. Grasya na, tatanggihan ko pa. Ano nangyayari? Bakit gantong naabutan natin? Huwag kang maingay. Baka mahalata tayo. Napakarami nilang nakapaligid sa kanya. Nakamatsyag at nakabantay. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Sino ba namang hindi magugulat niyan? Tingnan mo nga oh. Ang akala ko pa naman, nasa panganib siya. Nagmamadali pa naman tayo pumunta rito. Tapos, ganyan ang madarat na natin. Kumalma ka lang muna. Dahan-dahan tayong lumapit sa kanila. Pagkatapos, subukan mong tawagin siya. Sasalisi ako sa sagradong libingan. Kailangang maibalik ko ang kalahating bahagi ng kwintas ko. Kinakabahan ako. Baka makilala nila ako eh. Makikilala ka kung magpapahalata ka. Sige na, iiwanan na kita. Baka naman meron pa kayong mga babae dyan na makakatabi ako. Para mas ganahan ako sa pagkain ko. Dalhan niyo ng babae! Yun ang kahilingan ng ating bisita! Buwisit talaga. Hindi ba nag-iisip ang mukong na to? Nililin lang siya ng mga aswang na yan. Nabubulag siya sa mga pagkaing ibinibigay sa kanya.
Mapagkunwari sila. Bubusugin ka muna bago pahirapan. Mapapahamak talaga ang kaibigan mo kapag nagpahalata siya sa ginagawa niya. Nakakainis. Dahil sa ginagawa niya, pati ako, nawawala sa konsentrasyon kung anong sunod na gagawin ko. Sige na, mauuna na ako. Ikaw nang bahala sa kaibigan mo. Sige, mag-iingat ka. Magkita na lang tayo sa bukana ng kanilang lungga. Sige. Ang saya pala rito. Itinuturing akong hari sa lugar na ito. Pinagsisilbihan. Sana pala, tinawag ko silang... Kumusta? Sabi nila naghahanap ka raw ng katabi. Pwede ba ako? Aba, oo naman. Kung kasing ganda mo lang naman, hindi ako tatanggi. Halika dito sa kandungan ko. Hati tayo sa kinakain ko. Abat, humirit pa talaga ng babae? Loko ka talaga, Lucas. Kayong lahat, magdiwang tayo sa gabing ito. Isang selebrasyon ang pagdating ko rito. Sige! Gawin natin ang kagustuhan ng ating bisita! Magsaya ka lang hanggat gusto mo. Oras na mabundat ka na't bumagal, kami naman ang mabubusog. Ang isang yun, masama ang tingin kay Lucas. Mukhang siya ang mauunang tatapo sa kanya. Lalapit pa ako ng konti. At kapag nakatsyempo na ako, hihilahin ko kagad ang mokong na to. Unti-unting lumapit si Tomas sa kinaroroonan ng kaibigan. May mga pagkakataong napapansin siya ng mga nakakasalubong niyang mga aswang. At para hindi siya mahalata nito, ay umiwas siyang makipagtinginan sa mga mata nito. Kailangan niyang maghintay ng tamang pagkakataon para mabawi niya ang kanyang kaibigan. Samantala, si Amara patuloy na hinahanap ang sagradong libingan ng mga aswang. Abala ang lahat sa bisitang kanilang pinagsisilbihan. Magandang pagkakataon ito para malaya siyang makapasok sa sagradong libingan. Dito raw nakahimlay ang mga naunang mga pinuno ng angkan ng mga aswang. Ang mga nangamatay na pinuno ay pinamamanahan ng sagradong hiyas. Ang hiyas na ito'y nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan at nagbibigay ng yamang walang katumbas. Ang kanyang kwintas ay may 2 bahagi. Oras na maibalik niya rito ang kalahati nito, maaari na silang umalis sa islang yun. Yun ang kanyang tunay na misyon kung bakit sila nagtungo noon sa naglalahong isla. Dahan-dahan siyang lumapit sa altar na nasa harapan. Kinuha niya sa kanyang leeg ang kanyang kwintas at ipinatong rito. Walang ano-anong dumikit ang hiyas sa kwintas. Kasabay ang biglaang paggalaw ng paligid. Salamat. Kusa na siyang kumalas sa kwintas ko. Pwede na kaming umalis. Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa sagradong libingan? Hindi. May nakakita sa akin. Gumagalaw ang paligid. Anong nangyayari? Bakit nagkakaganito? Ikaw! Anong ginagawa mo? Pagkakataon ko na ito para makatakas. Senyales na yon na nabuo na ang hiyas ni Lola sa sagradong libingan. Anong nangyayari? Lumilindol ba? Bakit gumagalaw ang paligid? Makakilaya na ako. Makakabalik na ako sa amin. Anong nangyayari? Bakit lumilindol? Pinuno, may nakialam sa sagradong libingan. Anong sabi mo? Sino? Isang babaeng dayo. Hanapin ang babaeng yon at paslangin! Aba, Lucas, halika na. Aalis na tayo. Tomas! Andito ka na? Halika! Saluhan mo ako! Tumigil ka. Aalis na tayo. Teka lang naman! Mahulog ako! Nagkakagulo na ang lahat. Nasa na kaya yung dalawa? Ang bihag! Nawawala! Hanapin niyo! ayon!
May tumatangay sa kanya! Ano pang hinihintay nyo? Hulihin ang mga pangas! Hindi ako papayag na basta na lamang silang makatatakas! Napakarami nila. Ano na ngayon ang gagawin namin? Oh, Diyos ko, tulungan mo kami. Sila Tomas, nasa na kaya sila? Nakakainis ka! Panauhin ako sa kanila eh. Tapos bigla mo na lang akong hinila. Tanga ka ba? O sadyang nagtatanga-tangahan ka lang? Binubusog ka lamang ng mga halimaw na yon dahil kakainin ka nila. Gamitin mo nga minsan yung utak mo. Wow! Makapanlait talaga, wagas. Pasensya ka na ha. Ngayon ko lang kasi naranasang pagsilbihan ano. Teka, saan na ba tayo pupunta? Si Amara! Pataas na rin yun. Kaya huwag kang tumigil sa pagtakbo kung ayaw mong abutan tayo ng mga halimaw na yan. Tingnan mo sa bandang unahan. May liwanag akong nakikita. Huwag kang tumigil sa pagtakbo. Sundan natin ang liwanag. Malamang si Amara yun. Lola, ano ito? Bakit ganito kaliwanag ang kwintas ko? Nakaagaw pansin sa mga humahabol sa amin. Oh, ang mga aswang! Ah! Ang liwanag na yon! Masakit sa mata! Napakaliwanag! Nakakainis ang liwanag na yan! Yan din ang liwanag na nakikita ko tuwing may paparating na mga panauhin! Sino ba talaga ang mga dayong to? Pinuno! Hindi namin sila makita! Gumawa kayo ng paraan! Anong nangyayari sa kanila? Natitigilan sila sa pagsunod sa atin. Umaayon lang sa atin ang pagkakataon. Tamang pagkakataon ito para makatakas. Tomas! Lucas! Dito! Andiyan na! Mabutit nagawa mo ng kailangan mong gawin. Oo, salamat sa kaibigan mo. Naging abala sila sa iyo. Kung ganun, dahil pala sa akin nagawa mo ang misyon mo, eh anong premyo ko? Sira! Muntikan ka pa rin mapahamak. Ha? Oh, tingnan niyo yung mga aswang. Lahat sila, napahinto sa kanilang mga kinatatayuan. Ganito ba talaga ang makapangyarihan ng kwintas mo, Amara? Siguro, marami pa akong hindi alam rito. Basta ang alam ko, karugtong ng islang ito ang kwintas ko. Eh ano pang hinihintay natin? Umalis na tayo habang hindi pa makakilos ang mga yan. Ha? Teka, ano kasi? Bakit? Anong problema? Sige na, kunin niyo na ang bangka. Tara, sumama ka na sa amin. Para diretso na tayong maglayag. Kayo na lang muna. Baka lang kasi hindi ako makasama. Ano bang sinasabi mo? Oras na para umalis at lisanin ang islang ito. Mauna na kayo. Ha? Anong mauna? Magpapaiwan ka pa rin? Hindi pwede. Matagal ng panahong nananatili ka rito. Panahon na para makauwi ka sa inyo. Ayoko. Natatakot ako. Baka hindi ako makaalis. Hindi ako siguradong nagawa ko ng maayos ang misyon ko. Kaya kayo na lang. Hindi. Hindi ako papayag. Isasama kita. Tama na ang pagsasakripisyo mo ng mahabang panahon. Isipin mo rin naman ang sarili mo. Salamat naman. At nalaman kong may nag-aalala pa pala sa akin. Salamat, Tomas. Dalian nyo na ang pag-uusap nyo. Nawawala ang liwanag ng kwintas eh. Unti-unti na silang nakakakilos. Sige na. Alis na. Hindi ako papayag. Halika rito. Ano ba? Bakit mo ako binubuhat? Para hindi ka na makatanggi. Ayaw mo sa santong pakiusapan ha? Dadaanin kita sa santong paspasan. Nawala ng liwanag. Sa bangka, dalian nyo. Nakakakilos na sila. Tomas! Nagtiwala kami sa'yo nung una. Ngayon, magtiwala ka rin sa akin. Mga kalahi ko! Habulin niyo sila! Ah! Saguan, dali! Heto na! Tuluyan silang nakalayo sa naglalahong isla. Kasabay rin ng paglaho nito sa kalagitnaan ng karagatan. Nagbalik na sa normal ang kwintas ni Amara. Nangangahulugan lamang ito
natuluyan nang natapos ang kanyang misyon. Natakot siyang sumama sa dalawa dahil ang akala niya maglalaho rin siyang muli kasama ng isla. Pero dahil nagtagumpay siyang maibalik ang kabiyak ng kanyang kwintas, tuluyan nang natapos ang nakaakibat na sumpa noon ng kanyang pamilya. Marami ang magaganda at masasamang bagay ang nangyayari sa kanilang angkan. Mula nang isinuko ng kanyang lola ang pagiging pinuno ng isla. Pero ibinilin sa kanya ng lola niya na maibalik ang hiyas para hindi na muling magambala pa ng iba't ibang kababalaghan ang kanilang angkan. Gusto na nitong matapos ang ugnayan ng dalawang mundo. Ginamit ito noon ng kanyang lola para madali siyang maglabas-pasok sa isla. Siya ang dating pinunong kinikilala ng isla. Pero mula nang nagmahal ito ng mortal na tao, lahat ng kapangyarihan ay kanya ring isinuko. Paputok na ang liwanag nang makarating sila sa pampang ng kanilang nayon. At namangha silang tatlo dahil parang napakabagal ng oras na lumipas kumpara noong naroon pa sila sa isla. Akalain mo yun? Buhay pa pala tayo, no? Oo naman. Hindi ba't nangako ko sa'yong makakauwi tayo ng ligtas? Tomas, maraming salamat. Tingnan mo si Amara. Parang biglang tumanda. Oo nga. Pero maganda ka pa rin. Tulad ng dati. Hindi mo na ako kailangang bulahin. Tapos na ang ating ugnayan. Bahagi ka lamang ng aking nakaraan. Ganon-ganon na lang ba yun? Matapos ng lahat ng pinagdaanan natin? Ewan ko. Kailangan ko nang bumalik sa amin. Matagal-tagal na rin akong nananabik sa pamilya ko. Tomas! Tomas! Itay! Ha? Kiko? Mang Kiko, kadarating lang namin. Galing kami sa... Alam ko kung saan kayo nang galing. Sinabi na sa akin lahat ni Mang Oka. Tay, magpapaliwanag po ako. Nakabalik naman ho kami agad eh. Mang Kiko, wala po kayong dapat ipag-alala. Ligtas naman po kami. Kahit na, pinakialaman mo pa rin ang mga gamit ko. Hindi ba't sabi ko na huwag mong gagalawin yon? Kung hindi niya ginawa yon, malamang nakakulong pa rin ako sa isla. Amara? Ikaw ba yan? Ako nga. Kumusta na ba, matali kong kaibigan? Paano ka nakabalik? Mabuti't ligtas ka. Teka, anong ibig sabihin nito? Magkakilala kayo? Itay? Tomas, anak! Bakit hindi mo sinabi sa aking pupunta ka ron? Ano pumasok sa kukote mo? Para magtungo sa naglalahong isla? Nagpapatiwakal ka ba? Huwag mo siyang pagalitan. Napakatapang ng anak mo. Kung hindi dahil sa kanya, malamang nakakulong pa rin ako sa islang yon. Anak ko siya. May karapatan akong disiplinahin siya sa parang alam ko. Bakit? Napahiya ka ba? Dahil yung katapangan na meron ng anak mo ay wala sa'yo. Hindi ka pa rin pala nagbabago, Kiko. Kung pinamumukha mo sa akin ang ginawa ko sa iyong pag-iwan ko roon, magsaya ka na. Dahil pinagbayaran ko na ng matagal na panahon ang pangyayaring yon. Nakikita mo ba ang mga paa ko? Ang buhay na meron kami. Heto ang kapalit ng pagkuha ko sa kwintas mo. Ala, sumbatan segment ba ito? Lucas, tumahimik ka nga. Binalaan na kita. May kaakibat na sumpa. Ang sino mang mangangahas na kunin ito nang walang pahintulot ko. Masyado kong nabulag ng kinang nito. Kaya inakala mong magkakamit ka ng maraming salapi. Dahil kailangan ko. Buntis ang nobya ko noon. Wala akong mapagpipilian. Kaya ko namang ibigay sa iyo ng kusa. Kung natapos lang sana agad natin ang pagpapalaot natin noon. Pero pinangunahan mo ko.
Yan ang kahihinatnan ng lahat ng ginawa mo. Pwede ba akong sumabat sa usapan nyo? Tomas, 15 taon na ang nakalilipas. Natapos na ang misyon mo. Nakabalik ka na ng buhay. At si tatay naman, napagbayaran na ang lahat. Hindi ba't panahon na para magkaayos kayong dalawa? Tama na ang galit. Tama na ang sumbatan. Matalik kayong magkaibigan. ibang klase talaga itong anak mo. Mukhang mas matured pa kaysa sa'yo. Inaamin ko. Kasalanan ko. Alam kong lahat ng pagkakamali ko. Kaya, Amara, patawarin mo na ako sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Matagal na kitang pinatawad. Lalong-lalo na sa anak mo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakabalik. Ayun! Sa wakas! Tapos na ba ang ating debatehan? Mataas ng araw oh. Nagugutom na ako eh. Baka naman, pwede na tayong kumain sa inyo, Tomas. Ikaw talaga, Lucas. Kahit kailan talaga panira ka ng moment. Tama na yan. Halika, Amara. Tumuloy ka sa aming maliit na tahanan. Ipakikilala kita sa asawa ko. Akalain mo yun? Ako single pa rin. Andaya mo talaga. May 2 single rito, Amara. Baka lang, naghahanap ka. Shh! Pwede ba, Lucas? Ikaw ang tumigil riyan. Kung hindi ko pa alam nahalikan mo na si Amara. Huwag mo sabihin, wala kang nararamdaman sa kanya. Ano? Tomas! Huwag mong pagalitan ang anak mo. Aksidente lang yun. Aksidente. Sinadya ko talaga yun. Sayang nga lang. Mas matanda siya sa akin. Lagot ako kay tatay. Nagsisilbing aral sa atin ang mga pagkakataong nakararanas tayo ng hindi magagandang bagay sa buhay natin. Nangangahulugan lamang na tinuturuan tayo ng pagsubok na maitama at malaman natin ang ating mga pagkakamali. Huli man daw ang lahat, basta't natututo tayong tumanggap ng ating mga pagkakasala at nagiging daan ito para magpatawad at ayusin ang mga bagay na naiwan man ng panahon. Hindi naman nila hinahayaang tuluyan lamang itong kalimutan at pabayaan. Gaya na lamang ng ating kwento ngayong gabi. Karma man yan o sakripisyo, ang unawaan ng 2 pusong mapagpatawad pa rin ang mangingibabaw sa 2 taong nasasangkot sa sigalot na kanilang pinagdaanan.